mapagpalang umaga po sa ating lahat. At tulad po ng sinabi ni Father, ako po si Cecil Blas. Tubong Pasig po ako. Nagsimula po ako, ang akin po ay endometrial wall cancer at pelvic bone cancer po. Wala po akong sintomas ng kahit anong trace ng cancer. Namutla lang po ako, napansin po ng mga doktor kong kamag-anak na maputla yung aking labi ng December 2023. Pero ako po, alam ko wala akong cancer, wala akong nararamdaman. Pero sa pamimilit po ng aking mga kamag-anak, ako po ay nagpa-check. Noon pong pagkakataon na sinabi po ng aking doktor na ako ay may cancer, hindi pa po ako umiyak. Kasi sabi ko, anong stage, mamamatay na po ba ako? Yun po ang una kong tanong. Pero, in-advise po ako na itabiso. Ang tabiso po yung tatanggalin po yung fallopian, cervix, at kung ano-ano pa sa loob ng tiyan, 5 organs po. Tapos in 2 weeks time, na-check po ako ay may stage 3 cancer. In 2 weeks time po, kapag ka-opera ko pa po, hinimo na po ako agad. 6 na oras sa isang chemo. Tapos po, ang masakit pa po nun, bawat chemo ko po, bumabaksak po ang aking dugo. So, kailangan po akong emergency at salina ng dugo. Imagine niyo po, 2-3 oras po, araw po ako sa ospital pagkalabas ko po, diretso chemo po ako. Napakahirap po, 6 na chemos po at 5 blood transfusion. Ang naging problema ko po, hindi po ako nakarecover. Sa sobrang hirap ng chemo, hindi po ako makatayo, hindi po ako makakain. Naging bedridden po ako ng 6 na buwan. Naka-wheelchair po ako. Meron po ako sariling caregiver kasi po hindi ko na itataas ang kamay ko, hindi po ako nakakalakad. Para po akong batang pinapaliguan, binibihisan at kumakain lang po ako sa aking kama. September 23 po, nagbisita po si Father Folier sa Immaculate Cathedral ng Pasig. Tapos po, kami mga naka-wheelchair sa unahan ay pinagdasal ni Father. Nung pagkakataon na ako po ang nilapitan ni Father, tinanong niya sa akin, naniniwala ka ba na papagaling ka ng mahal na ina ni Remedios? Alam ko rin po ang sagot ko. Ang sabi ko, paniwalang paniwala po ako. At Father, magaling na po ako at mas gagaling. Tapos po, pinatayo po ako ni Father. Sabi ko, Father, binulong ko sa kanya, hindi po ako pwede maglakad. Kasi po, yung buto ko dito sa pelvic, mahinang mahina. Pag ako po ay nadapa at nahulog, pagbe-break po yung pelvic bone ko. Kaya hindi po ako naglalakad. Sabi niya, maniwala ka. So, pinatayo niya po ako ganito kalayo. Hawak-hawak ko po siya. Tapos, pinabalik niya ako sa wheelchair. Tapos, kinuha ko yung panyo ko, umiyak ako ng umiyak. Tapos po, paglabas ko po, pinapalabas na po kasi ang daming tao. Lumabas po ako. Lahat po nung kasama ko sabi, may mabango. Sabi ko, may mabango nga talaga. Hindi ko po alam. Inawakan ko yung kamay ko. Baka po si Father, mabango yung kamay. Wala. Sabi po nung isang kasama ko, may mabango. Sabi ko, hindi ko alam kung saan galing eh. Sumakay na po ako ng sasakyan. Pagbalik ko po sa sasakyan, inamoy ko po lahat ng gamit ko. Naamoy ko dun sa panyong nabili ko na basang-basa ng luha po ito. Amoy bulaklak. Hindi ko po alam. Baka kasabi ko, anong bulaklak lang. Pagbalik ko po ng opisina, sabi ko, hindi na ako magwi-wheelchair. Sa 8th floor po kasi ang office ko. Naglakad ako, bumaba ng sasakyan, sumakay na elevator. From elevator sa office ko, naglalakad na po ako. Lahat sila nakatingin sa akin kung ano nangyari. Kasi nga hindi po ako naglalakad. Bawal maglakad. Wala akong tungkod. Naglakad ako, sabi ko, magaling na ako. Sabi ko, pero isipin nyo ang bango ng panyong ito. Basang-basa siya, pero may amoy siya. Akala ko po, nung araw na yon, lalagyan lang siya ng langis. Pinaamoy ko po sa lahat ng mga kaibigan ko. Sabi nila, napakabango. Ipahid ko sa kamay ko sa panyo, ipapahid ko sa nanay kung may sakit. Kinabukasan po, inimagine ko siya, natuyo na. Pero habang tumatagal po ang panahon, lalo siyang nababasa. At lalo siyang bumabangong, mabango. Bisan po nasa face mask ko,
Minsan po, pag maliligo ako, yung bimpo ko po sa likod, amoy bulaklak. Nagra-radiation pa po ako, 6 na chemo, 25 na radiation po ako araw-araw sa ospital. At tuwing hihiga po ako sa radiation table, hindi ko po dala ang panyo ko nasa bag. Yung mask ko po ay amoy bulaklak. Dun sa buong kwarto, amoy bulaklak siya. Hanggang matapos ko yung radiation ko. Umabot po ito ng 3 buwan bago siya nawala. Pero yung pong paglalakad ko, simula nung pinatayo at pinalakad ako ni Father ng September 23, yun na po yung unang araw ko na nakalakad. Hanggang ngayon, 9 na buwan na po akong naglalakad na walang kahit anong cane o wheelchair. Yun po yung patunay. Tapos po, nung nag-amoy bulaklak siya, kani-kanino ko po pinaamoy kasi gusto ko pong malaman bakit ayaw mawala ng amoy. Ang sabi ng iba, ganyan yung amoy ng rosaryo sa Rome. Pero sabi ng iba, hindi, jasmine yan. Yun lang po yung pagkakataon na hindi po ako makapakali na gusto kong i-email si Father na nakita kami sa City Hall. Doon niya pinaamoy sa akin na meron akong healing oil, pero amuyin mo. Parehong-pareho ng amoy. Nagtataka po kami kung paano napunta yung amoy dito na hindi ko pa po naaamoy kahit kailan, kay Father Joey lang. Napunta po dito sa panyong ito. Tumagal po siya ng 3 buwan. Can you imagine? Nasa plastic siya, hindi siya nahahawakan, pero basa po yung panyo na ito. Luha ko lang po to kasi pinapanood ko po yung video every now and then. Ano po yung natutunan ko sa bagay na to? Umabot po tayong sa punto, lalo na po mga cancer patient. Alam natin mamamatay na tayo. Pero wala po akong ginawa kundi maniwala na meron pong Diyos. Kahit ano pong gamot na inumin mo, kahit ganong kalakas ang chemo drugs mo, pero kung wala kang paniniwala na may kasama kang Diyos, hindi ka gagaling. Ang lahat ay galing sa Diyos. Mabigat na problema man yan, o kung ano mang magandang bagay, galing siya sa Diyos. Kaya po ang naging advocacy ko ngayon, ako po ay sa mga kaibigan ko may cancer at may sakit, ako po ay namimigay ng oil, tsaka ng hanky. At ako po ay nagka-counsel sa kanila. At sinasabi ko sa kanilang, huwag kang mawawala ng pag-asa. Bakit? Dahil hindi natutulog ang Diyos. Minsan matagal sumagot ang Diyos, pero isipin natin, nag-iisip siya na mas magandang plano para sa ating lahat. Hindi po madaling magkasakit. Pero tandaan po natin, ang daming paraan ng Diyos para iparating sa atin na mahal niya tayo. Katulad natin may mga cancer, financially talagang drain tayo. Pero may mga dumadating na pagkakataon na pangangailangan natin, biglang may dumarating. Ako po at ang aking pamilya ay nagpapasalamat kay Father Joey. Kasi siya po yung nagbigay sa amin ng totoong meaning ng salitang tiwala. Dati po talagang sobrang baba ako. Feeling ko wala na mangyayari sa buhay namin, ng pamilya namin. Pero sa tuwing online mass, parang sinasagot ng Panginoon lahat ng katanungan natin. Kaya po ako tumatayo sa harapan nyo ngayon para sabihin ang buhay ay laban lang. Kakapit lang po tayo hanggang sa atin makakaya. Dahil sa lahat ng bagay, may katapusan. Sa lahat ng bagyo, may katahimikan. Kaya po, ang masasabi ko lang po sa inyo, magdasal, at maniwala na kasama po natin ang mahal na ina at ang Diyos sa lahat ng laban at hamon ng buhay. Kaya po, very grateful po ako kay Father. Siya po ang naging instrumento natin. Katulad palagi niya sinasabi, hindi ako nagpagaling sa'yo. Pero po, siya po yung naging instrumento ko at ng mga tao may sakit na ang Diyos ay laging kaagapay natin. Kaya po, kapit lang po tayo, laban. Magdasal po tayo, hindi po natutulog ang Diyos. Sa lahat po ng panahon, kasama po natin siya. At forever grateful po ako kay Father. Kasi kung hindi po sa Kanya, Father, baka nasa wheelchair pa rin ako. Katulad na sinasabi niya, payat na payat, kalbong-kalbo,
walang mahinang-mahina ang pananampalataya. Pero nung panahon, hinawakan niya lang po ako at pinatayo. Simula po noon, hindi ko na po ginamit ang wheelchair ko. Maging 1 taon na po sa September 23. 9 na buwan na po ako naglalakad. At ang panyo pong ito, habang buhay ko pong hahawakan sa lahat ng hamon ng buhay. Magandang umaga po sa ating lahat.